Si Christopher Hughes ay nakasanayan ng umasa sa kanyang sarili sa edad na 33. Ang lalaki ay nakakuha na ng mga bagay na pinapangarap lamang ng marami, gaya ng magarang kotse, malaki at komportableng bahay at isang kumpanya na 5 taon niyang hinahawakan. Siyempre ang daan tungo sa ganitong tagumpay ay hindi naging madali. Hindi gaya ng ibang milyonaryo na nagawang mapayaman nang walang tulong ng iba, ay nananatili si Christopher na maging mapagkumbaba sa kapwa. Isang tao na handang tumulong at mag-alala sa kapakanan ng ibang tao. Bilang milyonaryo ay nagawa niyang mag-finance ng tahanan para sa mga bata at mag-volunteer ng ilang organisasyon na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Si Christopher ay laging nakakahanap ng oras para sa personal na pagbisita sa mga organisasyon na siya mismo ang nag-i-sponsor. Dumating si Christopher na dala ang maraming regalo para sa mga bata. Kaya naman agad siyang napapaligiran ng mga ito, dala ng labis nilang pagkasabik, wari mo bang siya ang Santa Claus na nagbabahagi sa mga bata ng candy at laruan. Ang mga caretaker ay napapahanga na lamang habang pinapanood ang lalaking pilantropo sa ginagawa nitong pamamahagi sa mga bata, kahit na ba pwede naman siyang mag-anak kung kailan niya nanaisin. Labis siyang nabibigyan ng saya ang mga bata. Sa kanyang mga inaabot na regalo, pagkatapos ay dumediretso naman si Christopher sa loob ng gusali kung saan nagaganap ang isang press conference na kinabibilangan ng ilang staff at reporters. Pero bago pa man marating ng negosyante ang kanyang destinasyon ay bigla na lamang may humawak sa kanyang balikat. Napalingon naman si Christopher sa kanyang likuran at nasurpresang makita ang isang payat na matandang babae na may dalang napaglumaan ng handbag. "Makikiusap po sir, nakakahiyaman po sobra. Pero may pagkain po ba kayo dyan o kahit ano?" Marahang tanong ng matandang babae. Walang pagdadalawang isip namang inilabas ni Christopher ang kanyang wallet para ilabas dito ang lahat ng cash na kanyang dinadala. Agad niya itong inabot sa matanda ng walang pag-aalinlangan. Hindi naman kalakihan ang halaga, mga nasa $150 lamang. Ang matanda naman ay napangiti ng labis at nagpasalamat. Dito ay napansin ng negosyante ang bagay na kumikinang sa tenga ng matanda na kanya pang tinititigan. Ito ay isang hikaw na nagtataglay ng maliit na bato, pero hindi yun ang pinakaimportante sa kanyang napuna. Ang negosyante ay waring nakita na ang hikaw na yon dati pa. Alam ni Christopher na pagmamay-ari ito ng isang tao na naging parte ng kanyang nakaraan. Naging dahilan ito para titigan at kilalanin pa niyang mabuti ang matandang babae. Hanggang sa mapagtanto na niya kung sino talaga ito. "Mrs. Phillips? Kayo po ba talaga yan?" May pagkasorpresang sambit ni Christopher. Napatingin naman ang matanda sa baba at napayuko dahil sa pagkahiya. "Oo, ako nga si Mrs. Phillips. Pero paano mo nalaman ang aking pangalan? Kilala ba natin ang isa't isa?" Si Christopher ay bigla na lamang namutla at nakahanda sanang sumagot nang ang isang journalist sa kanya ay biglang gumambala. Pinutol-putol ang pag-uusap sa pinaka-importanting bahagi nito. Hanggang mapalingon si Christopher sa journalist ay hindi na niya napansing nakaalis na ang matanda at hindi na niya ito makita. Naikubli ang presensya ng matanda sa mga taong nasa shelter ng mga sandaling iyon. Para makita ang negosyante at pilantropong si Christopher, madaling nawala sa paningin ni Christopher ang matanda. Sa kabila ng katotohanang si Christopher ay nais na rin umalis doon nang madalian ay nagawa niyang magbigay lamang ng maiksing sagot sa mga katanungan ng journalist. Ang press conference ay nagtagal din na halos 2 oras. Pagkatapos ay pilit na hinanap ni Christopher ang matanda. Sa isang punto ng nakaraan ng si Rebecca Phillips ay tumulong sa kanya na matindigan ang ilang hamon at problema sa buhay. Nakatulong ito para mas lalong maging malakas at matatag ang negosyante. Nung bata pa lamang ito, si Christopher ay walang ibang nakakasama kundi ang kanyang ina, kapatid at ikalawang ama sa simpleng bahay na kanilang syudad. Si Dorothy Hughes, ang kanyang ina ay isang maayos at tahimik lamang na babae na masyadong mapagilalim sa kanyang kinakasama. Naalala pa ni Christopher noon ang bawat pagkakataon nung siya at ang kanyang kapatid na babae ay nagtatago sa isang shed para matakasan ang galit at paninermon ng kanilang stepfather. Para sa kanya ay mga istorbo lamang ito at mga palamunin. Sa unang pagkakakita pa lamang ni Mayor sa magkapatid na sina Christopher at Sarah ay hindi na niya sila nagustuhan. Sa mga panahong iyon, si Dorothy ay naninirahan sa tabi ng bahay ng isang may edad na babae.
na nanunuluyan doon kasama ang babae nitong apo. Dito na rin unang nakilala ni Christopher si Rebecca Phillips na hindi lamang naging tagapangalaga ng magkapatid kundi naging lola na rin para sa kanila. Sa bawat pagkakataon na si Dorothy ay papasok sa trabaho para maiiwas ang bata sa kanyang kinakasama ay nagagawa niyang makisuyo ang mga bata sa kanyang kapitbahay kung saan nararanasan ng mga bata ang maging payapa at komportable sa kanilang paligid, higit pa sa kanilang tahanan. Si Mary ang apo ni Mrs. Phillips ay kasing idaran lamang ni Christopher, kaya naman nagkaroon din sila ni Christopher ng palaging kalaro sa bawat sandali. Hindi lamang sila nakakapaglaro sa bahay ng matanda, kundi nagagawa pa silang mabasahan ng mga fairy tales. Gayunpaman, si Christopher ay bigla na lamang nalagay sa seryosong karamdaman, kasabay ng pneumonia, dahilan para maging bedridden siya ng may katagalan. At dahil laging wala si Dorothy dahil sa pagtatrabaho, ay si Mrs. Phillips ang siyang laging nandyan para maalagaan si Christopher ng sobra. Nagagawa ng matanda na mapahupa ang matindi niyang pagkalagnat sa pamamagitan ng medikasyon at tamang pag-aalaga. Walang ginawa si Mrs. Phillips na nasayang matapos si Christopher ay gumaling na rin ng tuluyan. Makalipas ang oras, ang buhay ni Christopher lalo na ang mundo ng kanyang paligid ay unti-unting nagbago habang tumatagal. Sa kabila ng lahat, ay nagawa pa rin ni Dorothy na tumindig at magpakalakas. Sa kabila ng pag-aabuso ng kanyang kinakasama, hindi lamang sa pisikal kundi emosyonal na rin, ay nagawa nilang mag-iina na lumisan at lumipat sa kanilang syudad. Si Christopher ay biglang nakadama ng matinding kalungkutan dahil sa pagkalayo niya kay Mary at sa tinuturing na niyang lola na si Mrs. Phillips, na parehas pamilya na para sa kanya. Matapos makagraduate ng high school, si Christopher ay sinikap na tuparin ang kanyang pangarap, ang mag-aral ng negosyo, economics sa isang universidad. Nang dahil naman sa kanyang determinasyon at pagsisikap, ay ganap siyang nagkaroon ng tagumpay sa pinansyal, na siyang nagpabago sa isang pantasya na inaakala niya noon na hindi posible, na pwede palang umuwi ito sa realidad. Gayunpaman habang ang schedule ay naging mahirap ng mahirap, ang negosyante ay mas lalong nawala ang koneksyon kay Mrs. Phillips at ang kanyang apo. Ngayon makalipas ang halos 15 taon ay ganap nang nakaharap ni Christopher sa muling pagkakataon ang dati nilang kapitbahay at lola. Pero naiiba na si Mrs. Phillips, malayo na kaysa dati, kaya naman napaisip si Christopher kung ano nga ba ang nangyari kay Mrs. Phillips at bakit kailangan itong manghingi para lamang may makain. Ang pag-iisip na yon ay lumamon kay Christopher ng buo, kaya naman nagdesisyon siyang bisitahin nang malaman ang tunay niyang kalagayan. Matagal-tagal na rin ang nakalipas simula nang huli nilang nakasama ang dati nilang kapitbahay. At ang nasaksihan ni Christopher ay talaga namang nakakabigla. Nakarating siya sa isang bahay na wari tagpi-tagpi na lamang, katabi ng kumpol ng mga basura na hindi nagagawang kolektahin sa dami na siyang pumapalibot sa lugar ng matanda. Nakarating siya sa pinakamahirap na bayan sa kanilang bansa na tinatahanan ng maraming pamilya na salat sa buhay. Hindi inakala ni Christopher na ang maayos na lugar at tahanang tinahanan niya dati ay mauuwi sa ganong klaseng kalagayan. Bigla na lamang nagbalik sa isip niya ang ilang magagandang imahe ng nakaraan. Sa kabila ng lahat ay nagawa pa ring makilala ni Christopher ang bahay ni Mrs. Phillips dahil na rin sa ivy-colored nitong pader, lawn at red-tiled roof. Nang subukan ni Christopher na lumapit ay pumukas naman ng pansin ang isang wheelchair na nasa lumang bakuran ng bahay. Naguguluhan man ay nagawa na niyang kumatok sa pinto ng may determinasyon. Kasabay ng malalim niyang pag-iisip ay ganap na ring nagpakita sa kanya si Rebecca Phillips. Naganap ng bumungad sa kanya sa pintuan. Nauna na ang matanda sa pagtatanong, "Ano ang maitutulong ko sa iyo, iho? Kung may utang man ho ako sa inyo, ay patawad na, hindi ko po kayo mababayaran sa ngayon." Nahiya naman si Christopher sa kanyang nadinig at agad nagpahayag, "Ano ang nangyari at humantong po kayo sa ganitong kalagayan?" "Mrs. Phillips, ano po ba ang sinasabi nyo? Ano pong pera? Ako po ito, si Christopher Hughes. Naalala niyo pa po ba ako? Yung dati niyong kapitbahay?" Ang matanda naman ay waring nakilala na rin ang lalaking kanyang nasa harapan matapos biglang masariwa ang ilang parte ng kanyang nakaraan na nagbalik sa kanya. Kung paanong si Christopher at ang kapatid nitong babae ay laging nagtatago sa kanyang bahay noon
dahil sa kanilang stepfather at kung paanong napagaan ang pakiramdam ni Christopher nang dapuan ito noon ng matinding lagnat. "Ang laki na ng pinagbago mo, iho. Hindi nga kita nakilala." Mahinang sambit ng matanda na bigla na lamang napaluha. Si Mary, kumusta po? Nasaan na siya? Bakit may wheelchair sa bakuran niyo? Para kanino ho yun? Tanong ni Christopher nang may pagka-interes. Biglang tumugon at napaiyak na lamang lalo ang matanda habang tinatakpan ang kanyang mukha. Matapos pasukin ang bahay, si Christopher ay napagmasdan mismo ang kasagutan sa nais siyang malaman. Si Mary ay naroroon, nakaupo sa isang armchair na may saklay na katabi. Mabilis naman nakilala ni Mary ang dati niyang kalaro kaya't bigla itong nahiya at biglang naglayo ng tingin. "Mary, anong nangyari?" Marahang nilapitan ng negosyante si Mary. Napagalaman niya na ang lahat ay dahil sa ex-fiancé ni Mary na si Dylan, na isang reckless biker. Nangyari umano ang trahedya, 6 na buwan ang nakakaraan, kung saan nagawa ng lalaking iyon na magmaneho ang si Mary ng lasing. Ang masakit pa umano ay bigla na lamang nawala ang lalaki at hindi na nagpakita matapos ang lahat, habang si Mary ay naiwang baldado na ayon sa doktor ay hindi malulunasan ang anumang operasyon. Maliban sa isa pa ay napag-alaman nila kung magkano ay sadyang hindi nila kakayanin. Si Mrs. Phillips na ang nagsalita para kay Mary habang si Christopher ay nakaupo lamang at malalim ang pag-iisip. Alam ng matanda na gagawin ni Christopher ang lahat para matulungan lamang at maibsan ang hirap na kanyang kababata. Kahit pa ganong kalaking pera ang kailangan ay nakahanda si Christopher na maibenta kahit ang kanyang real estate o kumuha ng loan para lamang makatulong. Agad niyang kinuha ang kanyang phone para tawagan ang kanyang assistant. Tinuturuan siya na hanapin ang address ng clinic na espesyalista sa musculoskeletal injuries. Si Mrs. Phillips at ang kanyang apo ay hindi mapaniwalaan ang nangyayari. Sa realidad, sa kabila ng maraming paraan ay nanatili pa rin si Christopher na kagaya ng dati. Siya pa rin ang batang lalaki na dating inalagaan ni Mrs. Phillips at nakalaro ng kanyang apo ng maraming taon ang nakaraan. Bagamat nakamit na niya ang tagumpay sa kanyang karerang tinahak, ay hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kanyang personal na buhay. Hindi na rin siya nagkaroon ng kapareha at nanatili na lamang na single. 1 linggo ang makalipas, si Mary Phillips ay nalagay sa isang matagumpay na operasyon na nagdala ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Si Sarah naman nang mabalitaan ang pangyayari sa kanyang kapatid ay nagawang bumiyahe mula sa malayong lugar para makadagdag pantulong kay Mary at ang kanyang lola na para sa kanila ay parte ng kanilang pamilya. Si Sarah ay nahiwalay sa kanyang kapatid matapos itong makapangasawa ng isang negosyanteng foreigner na naging daan sa pagtupad ng kanyang pangarap na maging may-ari ng isang malaking restaurant sa ibang bansa. Nagaya ng kanyang kapatid ay nagagawa ding tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo na yung mga walang makain at naninirahan sa kalsada. Mga taong labis na dumudurog sa kanilang puso sa tuwing nakikita nila ang paghihirap na kailangan nilang maranasan. Kaya't ang biyaya ng buhay para sa magkapatid ay karapat-dapat lamang para sa kanila na ibahagi din sa kapwa. Sa kabila ng bawat hamon sa pagpapagaling at proseso ay hindi kailanman iniwanan ni Christopher si Mary kung saan nanatili lamang ito sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Sinusuportahan ang kanyang kababata sa abot ng kanyang makakaya. Matagal-tagal ding sinanay ni Mary ang humakbang ng padahan-dahan habang akay ng kanyang kababata hanggang sa makayanan na niyang makahakbang ng walang suporta. Hindi nakala ni Mrs. Phillips na ang ginawa niyang pagtulong sa magkapatid 15 taon na ang nakaraan ay nagbigay daan para matulungan ang kanyang apo sa hinaharap. Habang pinagmamasdan ni Sarah ang pagpapagaling ni Mary, ay labis na naliligayahan ang kanyang damdamin sa hindi maipaliwanag na paraan. Sa katagalan ay nakasanayan ni Mary at Christopher ang presensya ng isa't isa na halos hindi na sila mapaghiwalay pa. Nakadagdag pa sa saya ni Mrs. Phillips ang napag-alaman niyang balita kung saan ang ex-fiancé ng kanyang apo na si Dylan ay nasa korte na ngayon para husgahan sa panibagong krimen na kanya na namang kakaharapin. Dito nagdesisyon si Christopher at Mary na magsama habang buhay at nagawa nilang legal ito sa pamamagitan ng pagpapakasal na dinaluhan ng marami nilang kakilala at kaibigan. Pagkatapos ay nagkaroon na ang dalawa ng sandali para maparamdam ang pagmamahal nila at apeksyon sa isa't isa. Masaya si Mrs. Phillips na makitang masaya ang kanyang apo sa piling ng isang lalaking alam niyang poprotektahan ito at hindi iiwan habang buhay ano't anuman ang mangyari.